guys! Happy Friday ulit! Time check, it is 1:15 ng tanghali. Nakaligo na tayo guys. Galing tayo sa work kaninang umaga. Kumain na din tayo ng lunch. Si Daddy ay dumating ng around 12 o'clock, kaya sabay kaming kumain. So, dahil wala tayong masyadong patient today at dahil bukas ay homecoming ni ate, mag-bake tayo ng banana muffin para idalhin natin to sa bahay ng kanyang best friend. So, bukas guys, magpe-prepare siya tsaka yung mga kaibigan niya sa bahay ng kanyang best friend. At dahil tayo ay pupunta doon para siya ay picturean, nakakaya naman na wala tayong bitbit. At dahil marami tayong leftover na saging, naisipan ko na gumawa na lang ng banana muffin. So, hindi ko na na-videohan guys dahil nagmamadali din ako. Pero na-mix ko na ang ating dry ingredients. Ito yung mga flour, baking soda, baking powder. Ito na ang ating wet ingredients. Pakita ko sa inyo ang mixture ng ating bananas, sugar, eggs, and butter. Naka-ready na din ang ating mga muffin tin. So, pagsasamahin lang natin ang wet and dry ingredients. Tapos, ready na yung scoop sa ating muffin tin. So, na-mix ko na to. So, ang gagawin lang natin guys ay pagsasamahin na natin ang dry and wet ingredients. Dahil 24 pieces or 2 dozens yung gagawin ko, yung recipe ko guys, dinoble ko na. Dahil maraming, doon sa bahay ng best friend ng aking anak, marami sila doon. Pati yung kapatid niya ay uuwi from Rhode Island dahil siya yung mag-aayos kila ate at sa mga kaibigan niya. Plus yung mga parents din ng mga girls ay pupunta doon para mag-take ng picture. So kami ni Daddy ay pupunta ron siguro around mga 5 o'clock na. Or 5:30 dahil 7:30 ang simula ng homecoming. So, ito na guys, na-mix ko na ang wet and dry. Ayan. Pagsasama-samahin lang natin, i-well combine lang natin ito. Tapos, scoop na natin sa muffin tin. Nilagyan ko na rin ng liner. Gumawa rin tayo ng streusel para sa toppings. Dahil meron tayong chocolate chip, lalagyan din natin ng chocolate chip. Nakikita nyo ba guys? So, ito na yung ating mixture. Malapot talaga siya. So, this is my own recipe. Dinoble ko nga lang. And then, nag-preheat na tayo ng oven for 425 degrees Fahrenheit. Hindi ko alam kung makakagawa tayo ng 24 pieces. Hopefully naman, para syempre lahat makakain. So, ito naman ay light snack lang. Para lang hindi nakakahiyang pumunta doon ng walang bitbit. Hindi naman sila nag-e-expect guys na magdala tayo. But, alam nyo naman sa ating mga Pilipino, nakagawian na natin na pagpupunta tayo sa isang event or gathering, nagdadala talaga tayo ng pagkain. Huwag din nating i-overmix dahil ayaw nating matigas ang ating banana muffin. So, I think ito ay well combined na. Ito na yung streusel guys na nagawa natin. Ito yung toppings natin. Okay. So, tara na at scoop na natin ito. And then, i-bake natin to for 8 minutes. Yan. Gamit ako ng ice cream scooper para mabilis. Unahin natin yung green. Yan. Sana makagawa tayo ng 24 pieces. Para lahat naman makatikim, para hindi naman sila mabitin. So, dahil tayo ay mahilig mag-bake, kaya naisipan ko na lang na kaysa bumili ako ng ready na pagkain, magdala na lang tayo ng muffin.
So, yung bahay ng best friend ni ate ay almost 20 minutes drive din dito sa aming lugar. So, dadalahin natin siya doon after lunch. Magpe-prepare na sila. Siyempre, alam nyo na, mga dalaga, magbe-makeup. Tapos, mag-aayos pa sila ng buhok. And then, siyempre, merong pictorial. Importante na mapicture natin ang ating dalaga. Dahil yan ang kanyang first homecoming. Ayan. So, pinupuno ko yung ating muffin liner o yung muffin tin para talagang nakalobo siya. Ayan. Actually guys, nasobrahan ko yata ng scoop. Lalagyan pa natin to ng streusel pag scoop. Baka umapaw na to. Anyway, wala na tayong magagawa guys. Nandiyan na yan. Okay. Ayoko kasi yung medyo flat. Maganda yung sa muffin, yung talagang maumbok. Yan. Okay. So, tingnan natin kung makakapuno pa tayo ng 12 pieces. Kung hindi naman guys, kung ilan lang yung magkasya dito, pwede na yan. Ito naman ay ano lang, merienda lang. Kasi habang nag-aantay tayo, syempre matapos mag-makeup yung mga dalaga natin, habang nagkwentuhan ng mga magulang, syempre, masarap din na meron tayong pinapapak. So, ang Thanksgiving is tomorrow from 7:30 to 10 o'clock or 10:30 ng gabi. Yan guys ay parang JS prom. Pero kasi di ba ang JS guys, pang senior lang tsaka junior. Ito guys parang ano din, sa buong high school. Dahil si ate nga ay freshman, ayan. Kasali siya dyan. So, yung isang tray, merong 12. So, meron pa tayo dito isa pang tray. I don't think makaka 24 pieces tayo, guys. But, whatever. Importante ay meron tayong dalang pagkain. So, yung mga muffin liner din yan, guys. Matagal ko nang stock yan. Kasi nga before, nagbibenta tayo ng cupcakes din sa ating Pamilya Store. Ayan. So, kinapos tayo. Hindi na to aabot. Yung kitchen natin, madumi na naman. Ganito talaga tayo, guys, kapag ka nagbe-bake. Yung ating kusina ay disaster. So, okay, ayan na. Tapos na nating scoop, no? Lalagyan na natin ng compote. Ay, sorry, ng streusel. Yung streusel, guys, is ano, para pag kinagat, medyo crunchy yung ibabaw. Ayan, lagyan natin ng streusel. Damihan natin. Para masarap. So, nung nakaraan, gumawa kami ng blueberry tsaka banana. Naubos kagad yun, guys. Naubos kagad ni ate. Binitbit niya yun sa school pang baon. So, dahil meron tayong mga saging. So, dahil meron tayong saging, guys, yung mga bananas namin na hindi na natin nakakain. Lalo na kapag nag-overripe na. Yung mga bata kasi minsan pagka nag-iitim na yung saging, kala nila bulok na. Eh, overripe lang naman yun. So, hindi ko yun tinatapon, guys. Nilalagay natin yan sa freezer. Tapos, kapag gusto nga natin kumain ng dessert, yan, ginagawa natin siyang banana bread or banana muffin. Ito. Damihan natin yung streusel kasi masarap yan, guys. Yung pag na-bake, medyo crunchy yung itaas. So, pag naluto ito, kung interested kayo sa recipe, comment down below kayo. Pag na-upload ko na ang ating video. Ayan. Nag-uumapaw ang ating streusel. Kasi madami to, guys. Ayoko nang
Ay, sayang naman to kung itatapon. So, lalagay natin lahat yan dito. So, mamaya si ate pagkagaling sa school. Actually, ngayon meron silang homecoming pep rally sa high school. Baka pag naamoy niya naman to ni ate, kamain na naman siya ng bonggang-bongga. Alam nyo ba guys, dito sa bahay namin, si ate talaga yung mahilig sa mga baked goods. So, yung ginawa kong cookies nung isang araw, or kahapon ba? Nung isang araw nga, 2 piraso na lang yung natira. So, ayan. Meron tayong streusel. And meron din ako kasi, guys, meron din ako ditong chocolate chip. Parang gusto ko ring lagyan ng chocolate chip yung ating banana muffin. Para overloaded. Okay ba kaya yun? O wag na. I don't know. Masarap maraming streusel eh. Ayan. So, hindi pa naman ready yung oven natin. Parang baka over naman kapag nilagyan pa natin ng chocolate chip. Ayan guys, tingnan nyo ba yan ang ating... Ayan, tumunog na yung ating oven. Okay, lagyan din natin na lang cinnamon sugar na lang. Para baka sobra naman pag may chocolate chip pa. Cinnamon sugar na lang sa ibabaw. Para manamis-namis. Konti lang. Okay guys, isalang na natin ang ating banana muffin. So, ito na ang before. Pakita ko sa inyo ang after. After 10 minutes. Minutes lang guys, kasi maliit lang yung muffin. Hindi siya yung katulad ng malalaking muffin na nabibili sa Starbucks. Ito guys, yung lang, parang cupcake lang na cupcake liner lang yung ginamit natin. Gumamit pala ako ng purple at saka ng green, kasi yan ang meron tayo dito. So, ito na guys ang ating kitchen. Sobrang dami na nating hugasin. Balikan ko kayo mamaya pagkatapos mabake ng ating muffin. Okay guys, hindi pa rin luto yung ating muffin dahil makapal kasi yung ginawa kong scoop dun sa muffin liner. So, dinagdagan ko ng 5 minutes pa dahil nag-toothpick test tayo, basa pa yung gilid or yung pinakagitna. On a side note, ito na guys yung ating napitas na mga dahon ng sili. So, yung mga sili natin, yung bell pepper, tsaka yung long hot pepper natin sa tagiliran. Pinutol ko na yung sanga. Ito na yung mga nakolekta natin na gagamitin para sa ating tinola ngayong winter. So, nakagawa tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na supot guys. I-freeze natin ito. And then, pag tayo ay magluluto ng chicken tinola, kukuha lang tayo ng isang balot para ilagay sa ating sabaw. At talaga namang napakasarap nito. So, yun lang. Pinakita ko lang kasi guys, meron akong separate video kaninang umaga nung kinuha natin yung dahon ng sili. I-upload natin yan maya-maya lang. Asikasuhin ko muna yung aking pag-bake at ilalagay ko muna to sa freezer. Balik tayo mamaya. Commercial break ulit guys. Meron pa tayong 3 minutes. Pakita ko lang sa inyo yung ating second batch ng apple pie. Yung ginawa ko ng first, guys, na nung isang araw, yung pinakita ko sa Facebook, naubos na yon. Ito na ang ating second time na nag-bake. Ako lang yung kumakain nito tsaka si Daddy kasi yung mga bata hindi masyadong gusto. Pero ayan guys yung loob. Tingnan nyo yan. So, ito guys, ay ilagay muna natin sa fridge. Kasi nag-dessert kami ni Daddy. Pagkatapos namin kumain ng lunch, nag-slice lang ako ng konti para sa ating panghimagas.
sobrang lumobo na guys. I-toothpick test natin ang ating muffin kung yan ay luto na. Para siguraduhin na hindi naman hilaw ang ating idadalahin doon sa bahay ng friend ni ate. So, itusok ang toothpick. Wala nang sumasamang liquid, guys. Ibig sabihin yan ay luto na. Ayan, guys. Napakasarap at napakabango. Nakikita nyo ba, guys? Sana naman ay hindi natusta. Pero ito, guys, ang ating napakasarap na banana muffin. So, ito meron tayong 12. And then, dito naman ay 9 pieces. So, meron tayong hindi pa tayo, guys, 21 ba? Ano ba? 21 pieces over all in all. Ayan, guys. I-turn off na natin ang oven. So, time check, 1:50 ng hapon. Papalamigin lang natin ang ating mga muffin. Tapos, ilalagay ko na to guys sa box para hindi naman siya manigas. Ayan guys, ang ating streusel. Nakikita nyo ba yan? Itong itim na yan guys ay cinnamon. Ayan. So, nagdikit-dikit na. Hala, paano na yan? Ayan guys, oh. Alam nyo ba dito napakabango sa kitchen natin guys. Talaga namang nakakatakam. Parang gusto kong kumain. Pero dahil tayo ay nag-lunch na, tayo ay titingin na lang. Sana pag kinuha natin yan mamaya ay hindi naman yan masira. Meron tayong box guys. Lagay natin to sa box para presentable namang dalahin sa bahay ng kanyang best friend. Okay guys, yan lang muna for today's video and baking serye. I think pangatlong video ko na to for today. Yung una ko guys ay yung pang-harvest natin ng dahon ng sili. And then yung pangalawa ay yung ako ay gumagawa ng aking lunch na spicy Mongolian noodles na hindi naman natuloy. Thank you so much again guys. Remember, every gising is a blessing.